Alejandro Sarino at Ginang Estela Paed. Ay nais makaisang dibdib si Binibining Julie J. Panginiban, kasalukuyang naninirahan sa Tubuan 2, Silang, Cavite. Anak ni na Ginoong Romeo Panganiban at Ginang Luz Buminda Hamito. Sila ay nakatakdang ikasal sa Nuestra Señora de Candelaria sa ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Si Ginoong Rolando Alejandrino na may edad 59 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 1181 Marcos Street, Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Teopilo Alejandrino at Ginang Flordelisa de Leon. Ay nais makaisang dibdib si Binibining Melinda D. Lanusa na may edad na 61 years old, kasalukuyang naninirahan sa General Trias City, Cavite, anak ni na Ginoong Pedro Lanusa at Ginang Apolinario de Liosa. Sila ay nakataktang ikasal sa Holy Family, Imus, Cavite sa ika-8 ng Disyembre taong kasalukuyan. Si Ginoong Julius Adriano Javier na may edad 30 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Panghulo, Obando, Bulacan, anak ni na Ginoong Domingo Javier at Ginang Carmen Adriano. Ay nais makaisang dibdib si Binibining Nikki Ann Cheska Espeleta, kasalukuyang naninirahan sa Rincon, Valenzuela City, anak ni na Ginoong o Ginang Hazel Leila Espeleta. Sila ay nakatakdang ikasal sa St. Francis of Assisi, Maykawayan City sa ika-6 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat ni Nida de Jesus, Maria Rosario Ramos, Peter Paul Baltasar, Elijah J. Ligaspi, Leia Layugan, at para sa mga sumusunod na pamilya ni na Gatbunton Family, Diuda Family, Lilian Castelo and Family, Ongoco Family, Benilda Rizada and Family, Elizabeth Eblamo and Family, Meng Dison and Family, Seni Pineda and Family, Linda Humacio and Family, Orocio Malonzo, Dacumos and Dimpal Family, Victor Gubat and Family, Musni Family, Teresita Co and Family. Christus Albuna and Family, Ramada Family, Rona Family, Estaya Family, Babagay Family, Ian Babagay, Christine, Melanie, Lenny, Ralph Babagay, Mr. and Mrs. Felipe A. Baglosis and Family, Ariana Agbayani, Helen Villanueva, Mark Steven Villanueva, Rhea Justin, Marco Stephen, Wenny, Edward, Melanie Babagay, Edward Villanueva and Family, Ian Michael Eldridge Babagay, Jennifer Avila, Mona Lisa Obispo, Leia Tabasin, Rafael Lapitan, Rosemary Patron, Bea and Marinel De Leon, Gilmer Labagwis and Family, APC and Cameda Medical Center, at para sa natatanging kahilingan ni na Joshua Russell B. Santiago, Abby Gatbunton, Chay Diuda, Raquel Ligaspi, Divine May Canimo, Karen Ramos, Estaya Family, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Rosario Ramos, Gerard Rizada Gurley, Antonio Car Rizada, Carlo Quindifan, Mary Caballero, Meng Dison and Family. Simeon Humacio,
At para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Reverendo Father Francis Joel P. Cruz, Marjorie Alegria Baluwis. At para sa kaligtasan nila Brian Toriano, Frederick Paz, Eliseo Dioniso, Joselito Layugan, Reynaldo Gatbunton. At para sa maagang paggaling nila Luwalhati Valencia, Ignacio Luz Biminda, Ona Remedios Sowan, Annalyn Balunsad, Angelica Banal, Josefa Logroño, Harold Lagman, Angelica Velasquez, Elizabeth Caballero, Lauro Bernardo, Regina Caitlin Gatchalian, Meng Dison, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josepina Malonzo, Teresita Uy, Mary Nerissa Carion Reyes, Simeon Humaquio, Arnold G. Antipolo, at para sa kaligtasan sa paglalakbay ni na Maine Jean De Leon. At para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya ni na Lester John Herrera and family, Arlene Bistro and family, Christina Balahadja and family, Eddie and Aya Aquino and family, Madeline Uy, Kako family, Morales family, Meng Kabangbang and family, Tina Estornino, De Mesa family, Valencia family, Villamor family. At para sa maagang paggaling nila Mark Colleen Quinto, Rodolfo De Mesa, at para sa natatanging kahilingan ni na Madeline, R.V. Christopher, Catherine, Sherwin, Virgilio Jr. Uy. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Dolores Washington Mariano Jr. Sr., Ederlina Cherry Ann Susing, Teodoro Sino, Gregoria, Leonardo, Renato, Clarita, Marcos, Jonaline, Celestino, Sonia, Herminia, Yotelito, Roger, Brigida, Pedro, Merlin, Eduardo, Emerson, Hernani, Beauty, Salvador, Crisostomo, Camelo Sr., Alan, Ramona, Seferiano, Romualdo, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Teodoro Sr., Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Mons, Rani, Sor, Salvacion, Apolonario, Hilarion, Jose, Amado, Romeo, Sheila, Leoncia, Orlando, Victoria, Jose, Francisco, Carmen, Seferina, Domingo, Dominga, Avaristo, Bessie, Nilo, Lorenzo, Daniel, Anastasio, Iluminada, Amado, Sinaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark, Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisieta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Enosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vilca, Ernesto, Emanuel, Milagros, Normelito, Senior, Junior, Sita, Norski, Ruchel, Emiliano, Ricardo, Mamerto, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo, Soledad, Alexander, Sosimo, Ferla, Felicidad,
Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Salome, Baby Salome, Alejandro Jr., Lilia, Florencio, Joven, Florentina, Fernando, Emerson, Ernesto, Dolores, Alexandra, Antonio, Lilia, Antonio, Arcadio, Evelyn, Susana, Donabel, Juan, Juana, Pedro Sr., Amparo, George, Efren, Norberto, Baby, Felipe, Norma, Arnold, Rosita, Lovelyn, Andres, Crisanto, Tiburcio, Antonia, Juanito, Virgilia, Trining, Fernando, Common, Johnny, Dexter, Gilbert, James, Benedict, Mary Jane, Jenny, o Jassy, Angel Ramada, Angel Doronila, Pedro Maria Como, Anastasio Prisusticia, Angel Catalina, Jesus Maria Joseph, Danilo Laurigao, Leandro Estiquieta, Leonardo, Flora, Christine, Sonia, Victor, Basilia, Juan, Rupino, Dionisio, Hermelito, Pilomino, Paula, Antonio, Catalina, Angela, Common, Primitiva, Benedicto Sr., Benedicto Jr., Rogelio Sr., Romeo, Rolando, Millicent, Felisa, Perfecto, Amando, Ernesto, Lawrence, Cyril, Clarita, Sofía, Mila, Sofía, Otelio, Sofía Pabolar, Marina, Teresita, Rolando, Pedro María, Como, Cirilo, Lance, Kendrick, Esther, Benito, Agosto, Crispina, Crisanto, Macario, Esperanza, Isidro, Marilo, Jose, Esperanza, Felipe, Elfidia, Manuel, Lourdes, Calixto, Margarita, Felipe, Juanito, Josepina, Loreto, Sosimo, Aurora, Ninita, Feli, Gua, Tomasa, Arturo, Virginia, Paulina, Romeo, Juan, Carolina, Flacida, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ika-23 ng Nobyembre. Ito ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ay magkakaroon ng pagtatanghal at pagtatanod sa banal na sakramento na gaganapin sa Santo Niño Chapel. Ang Santo Niño Chapel sa Balubaran ang tagapagtaguyod ng kapistahan ng Kristong Hari sa taong 2025. Magkakaroon at susundan ng pagtatanod sa banal na sakramento at prosesyon sa ganap na 1:30 p.m. Ang lahat ay inaanyayahan na makiisa. Mapagpalang araw sa atin lahat. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon Evangelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsad ng proyekto na tinawag na Journey of Faith of Raffle for a Cause. Ang layunin ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng bagong Adoration Chapel kung saan makatatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santisimo Sakramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataong ka ng manalo ng mga sumusunod. First prize ay ang brand new Toyota Vios. Ang second prize ay Honda motorcycle at ang third prize ay e-trike at iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsasama-samang pagtutulungan,
ay nanalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos, parokya ng San Isidro, Labrador. Share a blessing and be blessed. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, itinakda ang sa Diocese ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre, taong kasalukuyan, ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nagaanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay bininyagang Katoliko, may edad 16 taong gulang pataas, iniinyayahan ka naming o may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw. At higit sa lahat ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, halika na at maglekom. Kung kayo ay interesado, lumapit lamang sa ating lekom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye ng mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Paanyaya sa pagiging miyembro. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nagaanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES ay ang mga sumusunod. Tuwing araw ng linggo, mula 2 ng hapon hanggang 4 ng hapon, sa second floor ng SILP MPC building. Ito po ay sa gilid ng City Care Hospital. Mayroon din po tayong online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin at bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sama-sama, gaya ng mabuting magnanakaw, bumaling tayo kay Jesus na ating pag-asa. Sa liturhiya, sa araw na ito, hiling natin makapaglingkod at makapagpuri tayong pinalaya sa kaalipinan ni Kristong Hari. Sa ika-26 ng Nobyembre, ito po ay sa next Wednesday, ay alalahanin natin ipagdasal at pag-ukulan ng tulong ang mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya. Ito ang Red Wednesday. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng pulang damit sa pagsisimba. Turo ng simbahan, mayroong ibang daan, ang daan ng kabutihan sa gitna ng nagmamasid, may isang tao na hindi nakiisa sa kanilang pag-uuyam. Ito ay ang mabuting magnanakaw. Ang iba ay inuyam ng Panginoon, subalit siya'y bumaling sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan. Jesus, iisa lang ang kanyang hiningi sa Panginoon. Isang magandang panalangin na dapat natin usalin araw-araw bilang daan sa kabanalang Jesus, alalahanin mo ako. Marami ang ininsulto si Jesus. Subalit kanyang inamin ang kanyang kasalanan kay Jesus. Maraming sumigaw. Iligtas mo ang iyong sarili. Subalit siya'y nagmakaawa. Jesus, alalahanin mo ako.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina at papurihan ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang gumawa ng mabuti at maging tunay na alagad sa pananampalataya. Gayon din naman, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang lahat. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kinilala si David bilang hari ng lahat ng angkan ng Israel. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nito, Jerusalem. Dito maaon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ni Jesus na iligtas ng tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nailapit sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo
sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya kayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng po natin, pag-ari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kaniyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang Christ the King o ang dakilang kapistahan ng Panginoon bilang hari ng sanlibutan. Kapag sinabi ko pong Viva Cristo Rey, ang sasabihin niyo po ke Viva. Viva Cristo Rey? Hindi po querida.
Que Viva po ang sasabihin. Isa pa po, Viva Cristo Rey! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung napakinggan po nating mabuti ang laman ng ating ebanghelyong binasa, siguro tayo po'y magtataka, parang taliwas sa selebrasyon natin ngayon ang ebanghelyo ngayong araw na ito. Hindi po ba kapag sinabing hari, ang common mindset po natin, mayroong gintong korona, mayroong marangya at magandang kasuotan, mayroong trono at mayroong malawak na kalupaan na sakop-sakop dito sa mundong ito. Ngunit sa ating ebanghelyo, animoy kabaliktaran na narinig pa natin yung mga tao na naroroon pinapahirapan si Jesus. May ilang tao nga na naroroon nakasaad sa ebanghelyo, tinuya pa si Jesus sa pamamagitan ng pagpapainom ng maasim na alak. At ano po ang pinapakita sa atin ito? Kabaliktaran po ng konsepto ng pagiging hari. Ang nais ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesus, wala po siyang gintong korona. Bagkus ang korona na ipinutong sa kanya ay koronang tinik. Wala po siyang magara at magandang kasuotan. Bagkus ang kasuotan niya ay binutas ng mga tao, niyurakan. Wala po siyang trono at wala rin po siyang malawak na sakop dito sa daigdig na ito. Bagkus ang kanyang trono at ang kanyang kaharian ay nasa langit, ang kaharian ng Diyos. Na ang pinapakita po sa atin ng ating Panginoong Hesus ay ang importansya ng langit at ang kaharian ng Diyos kaysa sa kung anumang bagay dito sa daigdig. Ipinapakita lamang po sa atin, sa ating pong pagninilay, sana gayon din naman, mabigyan po natin ng prioridad ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Sana ay mithiin po nating makapasok sa kaharian ng Diyos. Sana ay unahin natin at gustuhin na sumunod sa kagustuhan ng Panginoong Diyos kaysa sa kung anumang bagay. Ngayon, magandang suriin natin ang ating mga sarili sa ating pagninilay. Pinagahari nga ba natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay? I want to tell you a short story. Minsan daw, may isang 6-year-old na bata na gustong-gustong makita si Jesus, ngunit hindi niya po alam kung papaano. Kaya lumabas siya ng kanilang bahay, naglakad-lakad. Dala ang ilang pirasong tinapay, siya'y nag-umpisang lumakad sa labas ng kanilang bahay. At sa kanyang paglalakad, nakakita po siya ng isang matandang babae sa gilid, nakaupo, na para bagang malungkot. Nilapitan niya, tinabihan, at binigyan ng konting pirasong tinapay. At sila'y kumaing dalawa. Nakita ng matanda itong batang ito at natuwa, maiyak-iyak, tears of joy kumbaga. At pagkatapos silang kumain ng tinapay ay nagpaalam ng bata, niyakap ng mahigpit at bumalik na sa kanyang tahanan. Sa pagbabalik niya sa kanyang tahanan, nagulat naman ang kanyang nanay. Ang sabi ng kanyang nanay, "O anak, bakit naman abot tenga ang ngiti mo ngayon?" At sabi ng bata, "Nanay, nakita ko po ang Diyos." Tuwang-tuwa yung nanay nung nabanggit ito ng kanyang anak. At sa kabilang banda, nung umuwi rin naman yung matandang babae sa kanilang tahanan, nagulat din yung kanyang mga kapitbahay sapagkat siya'y nakangiti rin. Nung siya'y natanong kung bakit siya ganoon, ang sabi ng matandang babae, "Nakita ko ang Diyos." Sabi niya, sa tagal kong nakaupo doon, naghihintay na bigyan ako ng makakain ng Diyos. Dumating nga siya at binigyan ako ng pagkain. Tiningnan pa niya ako ng may pagmamahal. At nung paalis siya, niyakap pa ako. Hindi ko lubos maisip na maaari palang maging wangis ng Diyos ang isang maliit na bata. Maaari palang maging wangis ng Diyos ang isang maliit na bata. Ito po ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Ang hamon, maaari ka ring maging wangis ng Diyos. In fact, sa una pa lang ng paglikha, ikaw ay kalarawan na ng Diyos. You are created in the image and likeness of God. Wangis ka na ng Diyos. Ngunit ngayong lumaki ba tayo? Wangis pa rin ba ng Diyos? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Sige po, tingnan nyo po. Wangis ba yan? Father, hindi po. Dungis po.
kiddingly aside, my dear brothers and sisters, sana'y maging wangis pa rin tayo ng Panginoong Diyos. Naalala ko tuloy yung sinabi ng paborito kong santo, si Saint Carlo Acutis. Ang sabi niya, people are born as originals, but many die as photocopies. Ibig lamang pong pakahulugan, ang orihinal na imahe po natin ay ang pagiging wangis ng Diyos. Pero karamihan po sa atin ay naiiba na ang ating wangis. Bakit? Sapagkat mayroon tayong mga iniidolo na kahit masama ng ginagawa nila, ginagaya pa rin natin. Yung identity natin bilang isang Katolikong Kristiyano na para bagang nabubura, nawawala. Kaya sana'y makita pa rin natin palagi na sana'y naghahari ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Ito ang paalala sa atin ngayong pinagdiriwang po natin ang Kristong Hari. Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Ang tanong, naghahari nga ba si Kristo sa ating buhay? Naipapamalas nga ba natin si Kristo sa ating mga ginagawa, sa ating pagkatao? Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon namin at Hari, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw gaya ng mabuting magnanakaw at nananalangin. Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami upang maghari ang katarungan, katotohanan at katapatan. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy, nililunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon at Hari, nang may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ng kanyang tinig. Sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Jesus, alalahanin mo kami at patawarin sapagkat hinayaan namin ang maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan. Jesus, alalahanin mo kami at sagipin sa katiwalaan. Aming Hari at Panginoon, ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa.
Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, alalahanin mo kami at baguhin ang puso ng aming bayan. Panginoong Jesucristo, bigyan kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo at isingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamataasang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bayan na puno ng katotohanan, katarungan at habag, na ang nagahari ay katotohanan, katarungan at katapatan. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo na aming Panginoon na nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay,
Sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, niluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sabay-sabay po natin dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador, siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Maupo muna po sumandali. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection. Ito po ay para sa programa ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas. Tatayo ang lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundang sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Actually po, ngayon po ay ang aking kaarawan at saktong-sakto po natapat sa pagdiriwang ng Christ the King. I could vividly remember na ang pagdiriwang na ito ay pangalawang beses na po na natatapat sa Christ the King. Yung una po, ako po'y seminarista pa lamang. At ngayong pari po ako po'y natapat na makapagdiwang dito sa San Isidro Labrador. Salamat po sa inyong lahat na dumalos ngayong pagdiriwang. Palakpakan po natin bawat isa. Gayon din naman po sa mga kaibigan ko po na naririto, mga taga Malolos, mga taga Santa Maria, gayon din sa iba't ibang lugar, pati po sa mga PPC at organisasyon, mga komisyon na nandito ngayon dito sa Valenzuela. Maraming salamat po sa inyo. Ang selebrasyong pong ito ay naging makabuluhan dahil din sa inyong presensya. Makita ko lang po kayo na nakikiisa po ngayon sa pagdiriwang. Ako po'y masayang-masaya na. At bilang ganti po, nais ko pong wag po kayong uuwing gutom. Dahil ako po'y nagpaluto ng konting mga salo-salo, konting pagkain para sa lahat po. Na sana wag po kayong uuwing gutom, sana umuwi kayong masaya.
Gayon din naman po, naririto po yung aking nanay. Kumaway nga po yung aking mami. Mami at daddy. Yung mami ko po, meron pong konting souvenir din. Maaari nyo pong lapitan. Meron pong rosary bracelet at isang stampita. Memorable po sa akin yung stampita sapagkat ito po yung stampita na ginamit noong unang misa ko po bilang pari. So, maaari po kayong humingi ng souvenir sa mami ko. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon. Bayang bati sa iyong pagsilang, maligay